Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, sak naman naroon. Logan na yan, gusto mong mapanood. Logan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan. Merry Christmas! Hello, Galogs! 1, 2, 3, 4 at 5 panalo pinili para ilahad sa inyo. Ako ang inyong pambansang pantanggal umay, kaka Mark Logan, at ito ang top 5 mga kwentong Mark Logan. Kay hilig ng mga Noypi sa libangan, mapa-road trip, pagkain o pangungulekta ng kainihan. Kanya-kanyang trip yan. Basta't makakapagpasaya, Diyos ko, mahirap na yan tigilan. Tulad na lang ng nakilala namin sa Mabalacat, Pampanga. Abay ang kanyang koleksyo'y makalaglag pa nga. Sa unang tanaw, aakalain mong pagkamahal-mahal. Pero ang true pala'y gawa ito ng mapagpalang mga kamay. Hello Galogs! Ako si Kuya Harold, isang scrap toys artist. Tulad ng ibang istorya, ang journey ni Harold ay nag-umpisa ng pandemya. Imbis na itapon ang lumang laruan, ito'y kanyang pinagdiskitahan. Binaligtad ang buong bahay, pati ang lumang gamit ay dinamay. Tawag ko po dun sa mga ginagawa kong arts, ito po ay mga scrap toys diorama arts. Ang paggawa ng scrap toys diorama arts ay kailangan nyo ng mga materials katulad ng mga scrap toys, scrap materials, mga sirang plastic, sirang mga equipment. Ito po lahat ay magagamit. Nagsimula po ako sa paggawa ng scrap toys diorama arts nung pandemic lang po. Nagkataon lang po na nagko-collect ako ng mga anime at meron akong isang anime na nabili na si Frankie. One time, naglilinis yung asawa ko na nagwawali siya. At yung mga sirang toys na itatapon niya, medyo napansin ako na ang daming sirang toys na bakit hindi ko kunin, itry kong buuin yung nabili kong sirang Frankie na half body. Sinubukan ko kunin yung mga sirang toys at binuo ko siya dun sa figure ko. At yun, nabuo ko ang isang Frankie may katawan at may paa na. Di siya nakontento sa pagkolekta ng action figure lamang. Kaya ginawa niya ito ng diorama na pormahan. 3 o 4 na araw daw ang proseso upang ang isang malupit na scrap toys ay kanyang mabuo. Nagsimula sa 1, 2 hanggang sa bilang ay deadman na. Ngunit kung ano man ang nag-udyok sa kanya upang mangolekta, ito'y ang kanyang musmos na alaala. Di nabibili ang mga bet na laruan dahil sa anda ay kinukulang. Kaya noong meron ng tsansa, kita mo at nilubos-lubos na. Sa paggawa ng scrap toys diorama arts, dapat malawak kayong imagination sa paggawa nito. Hindi lang po kayo basta gumagawa ng scrap toys na gagawa ka ng diorama. Lahat ng gagawin nyo dapat may istorya dun sa mismong karakter. Kasi dun lalabas ang kagandahan ng isang karakter. Pinagsanib ang passion at creativity. Bongga! Ang angas ng result ng diskarte mo, B. Kung si Kuya Mark Logan ay may top 5 na kwentong Mark Logan, si Kuya Harold naman may top 5 na paboritong figure. Ang top 5 ko ay si Satoru Gojo. Para sa akin, pasok siya sa top 5 kasi ang gwapo niya, parang ako lang. And ang pang-apat naman ay si Chainsaw Man. Itong Chainsaw Man nito kasi, kaya para sa akin, pasok siya sa top 4 ay kung may anak ka na, pwede mo siyang basahan ng kwento. Kasi ito ay parang libro na pwedeng ka magkwento. Lullaby, lullaby. Pangatlo naman para sa akin ay si Chainsaw Man uli. Kung may multo sa inyo, pantaboy ng multo. Pangatlo to. Pangalawa naman ay si Super Mario. Kapag nakikita ko siya ay bumabalik ako sa pagkabata. Lalo na kung siya'y tumatalon. At ang pinakauna sa akin sa top 5 ko ay walang iba ay ang Voltes 5 na laser sword. Kung may kalabang ka, pwede mong gamitin to.
Laser Sword! Sa katunayan, ang kanyang mga obra di lang nakakulong sa bahay nila dahil sa exhibit pumapalag na. Bagamat di namusmus na bata, tuloy sa kanyang ginagawa dahil itong bukod tangi niyang paraan upang ang buhay ay kanyang maramdaman. Napakasaya, lalo na kapag nabuo ko siya at napapag-exhibit ko siya, na nadi-display ko siya sa mga toy community, sa mga mall. Once na nakakita ako mapabata man yan, mapamatanda man yan, sobrang saya na makita yon. Doon pa lang, makita ko napasaya ko sila, ang sarap na sa pakiramdam. Suportado naman siya ng kanyang pamilya. Sa katunayan, never siya ditong kinontra. Kaka, dahil lodi kita, may munti akong regalo sa'yo. Ito ay hango at concept dun sa pinaka-pogi at macho ng X-Men na si Logan, na isang katukayo mo, Logan. Oh, hi, lupet! Ipadala mo na yan, Kuya Harold. Huwag lang COD, Lods. Ay, salamat, Kuya Harold. Patuloy mong pahangain ang world. Balang araw, malilikha mo rin ang isang obra na sa buhay mo'y magpapabago ng bongga. Imadyogan na yan, imadyogan na yan. Ang daming nag-aabang, magtitiis ang awit para lamang. May bit-bit na malalaking bag, ready nang mangumbag. Pero hindi ito marathon o bardagulang napapanahon. Hindi ito pa promo ng grocery dahil ang isa shopping spree, mga laruan ng kids at baby. Kalma, baby, kalma. Bago ka pa masubsob at madapa dahil ang mga laruan dito, bulto. Gabundok na ikaw na ang susuko. Pagpatak ng alas 9, handa nang humakot ng grabe. Kanya-kanyang focus sa target. Wapakels kahit siksik at malagket. 3, 2, 1, arat na! Mas lalo atang magiging wild ang mga nag-heal ng inner child. Awat muna sa pagiging Disney princess dahil bahagya ka munang may stress. Pero ang ending wallet ay gagaling mula sa kagipitang nakakatuliling dahil ang mga laruan bagsak presyo. Kadalasan ay 500 ang kilo. Mga laruan po is for educational toys to sa mga bata. Lalo na starting mga toddler or kahit baby toys kasi madaming baby toys dito, more on gadget. So yung mga ibang mami, gusto nila para mag-iwas ng mga gadget ng mga bata, toys ang binibili nila. So dito sa Toysuna, dito nyo mabibili na mura lang siya pero quality talaga. Mostly kapag new arrival, all items kami 500 per kilo. And then, pag after ilang days, nagbababa kami mga 300, 200, 250 like that. Dito lang yan sa Laguna, laruang imported na malapit sa Manila. Merong munang registration fee na pwedeng i-consume kapag mamimili. Ang alam ko kami lang yung pinakamalaking ganito and sa buong Pilipinas na yon Going 3 years pa lang ata itong business namin na to na toys. Pero marami na kaming ganitong auction house pa na iba. Actually, akala namin nung pandemic, mahihirapan kaming magbenta kasi pandemic nga kailangan ng pera ng tao. So, nagulat kami sa demand ng tao na ang dami naghahanap ng toys. So, naisipan namin sa sobrang laki nga ng demand, nag-supply na kami, naghanap na kami ng supplier ng toys na marami. Free love itong mga laruan. Parang ikaw, bago kasaktan, charot lang. Walang pikunan. Galing siyang UK lahat, sa England. And then, siniship namin siya dito sa Philippines. Pag per piece kasi, pag retail namin siya binenta, ang mangyayari kasi, mabagal yung supply. Yun, binibili kasi namin siya sa supplier per kilo rin. Kaya binibenta namin siya per kilo rin. Meron naman kaming quality control. Mapapansin mo naman yung item namin selected. Yan. Tsaka dinedeclare namin siya as is, good condition, tsaka yung mga display. Pag display yan, perfect condition yan,
Kompleto lahat, good condition, with no box lang, ganun lang siya. Merong educational for toddlers, may board games at cartoon characters. Sa mga collector na kids at heart, siguradong maraming maa-add to cart. To cart! To cart! Tulad nitong si Ate Chin, isang seller at collector din. Vintage na Care Bears naman ang gusto niya. Kaya kahit makalibo, pikit mata. Mahal ko pong nabid sa kanila is 6,200 na isang pirasong Care Bear. Yun lang talaga yung habol ko doon kasi para po siya sa collection ko. So, talagang nilaban ko talaga yung price. Vintage nga po, medyo hard to find na siya sa mga malls, ganyan. And dito ko lang po talaga siya nahanap. So, nag-take na po ako ng risk. Actually, nagbid po ulit ako ng Care Bears ngayon na vintage. Po, since childhood talaga, inclined na talaga ako sa toys. So, hindi lang siya talagang business, kundi hobby ko na din. Meron ditong ginaganap na auction para sa mga gusto ng pangmalakasang collection. 1,000. 1,000. Okay. Familiar number 22. Dito tayo. May mga vintage po kasi like yung ganito. Ito po, 3 pieces, vintage. Pero itong, yung the rest po is hindi naman po siya masyadong hard to find. Pero talagang nilaban ko pa din. Pero yung vintage po, ang alam ko po is umabot ng 1K up. Per piece siya. Nakuha ko lang po siya ng 3,900. Actually, steel price pa po yun. Or, ewan ko. Pero namumura na po ako doon. Yung isang item kasi, minsan sa mall kasi nabibili natin siya 5,000, 10,000, one piece lang. Dito kasi minsan one table na. Siguro mga nabi dito, pinakamataas is nasa 30,000, mga ganon. Kada kilo rin ang kanilang bidding. Depende sa laruan ang kanilang pricing. Ayan, 500. Umabot siya ng 6 na kilo. So, ano na lang natin siya ng 3,400. 3,400. 9,999. 10,000. 10,000. 10,1. 10,1. 10,1. 10,1. 10,1. 10,1. 10,1. 10,1. May the force be with you. Sulit ang libo-libo na 10. Pag December, dapat malakas siya, di ba? Sa amin naman, baliktad. Pag December, nahina kami kasi mostly, ang gusto ng mga customer, di ba, brand new, ganyan, may mga pera mga tao, para regalo nila. So, mahina kami ng December, pero most of the month naman okay. Kung tinatamad ka namang pumunta, sa bahay ay mag-relax ka. Pati live selling, meron sila. Pwede kang bumili ng paisa-isa. Ang Paskong araw ay para sa bata. Magastos kung ikaw ay matanda. Pero huwag kalimutan ng sarili. Maglaan ng konting extra money. Alalahanin mo, nung ikay elementary, ano bang laruan na hindi mo nabili? Imadyogan na yan, imadyogan na yan. Patikim pa lang yan, tayo pa lang ay nasa kalagitnaan. Eto pa, ang bagyong kwento. Saluhin nyo! Ang ipinadala ng kalawakan upang mamamayan ay tulungan. Kung ang kalaban ay pagkain, si Moto Chibog ang iyong tawagin. Tapusin, tapusin, tapusin. Taglay ang super lakas kumain. Super bilis din pag may nakahain. Kayang maging invisible na parang plastic. Pero sa Shanghai at chicken, nagiging weak. Hindi kailangan tanungin kung kumain na you kapag niyaya mo siya ng manganta mo. Hindi tatanggi itong ating si Bonjing. Kusa nang papasok sa iyong piging. Ang motovlogger na si Kuya Murph, kahit ata sa pagtulog ay nagbe-burp. Ang delivery rider nitong laging handa sa kahit anong kainan, lalo na sa mga fiesta. May listahan pa nga ng mga petsa. Nag-start po kasi ako mag-vlog way back 2019, pero naisipan ko po talaga mag-content sa mga handaan ng fiesta. This year lang po, 2024 ng January. Kasi po, nung last year po, 2023, pumunta po ako sa isang fiestahan na napakaraming tao. So nag-content po ako doon as delivery rider din na nagpapanggap na foreigner na rider na nag-i-English. So naisipan ko, ang daming tao, ang daming pagkain. Sabi ko, bakit di ko kaya gawin itong fiesta na humingi ako ng pagkain and then at the same time, may pagkain ako pa at pwede ko rin pamigay. Ang Pampanga ay ginagalugad para makakain ng sagad, sakay ng kanyang motorsiklo na nagmistulang box na bento. Siyempre, dito natin nilalagay yung mga dry, no? Yung mga lechon, Shanghai, yan, fried chicken, hito, ayan, tapos
Ayan, dito natin nilalagay yung mga ulam natin. Guys, mainit-init pa oh. Kahit isang oras na yung lumipas guys, mainit-init pa. Bakit? Siyempre, lutong makina yan guys. Kaya hindi na namin pinalampas. Masaksihan ang trip niyang lakas. Buraot responsibly. May utensils na pang sarili. Dapat lagi tayong handa, no? Siyempre, meron tayong sariling plato, tsaka kutsara, tinidor. Nagtataka kayo, bakit tayo may pang-ipit, yung tong? Siyempre, dito yan sa lagayan ng Shanghai. Meron din tayo sariling baso. Fiesta raw sa Barangay Kutod sa Angeles. Kaya napasugod kami para maging blessed. Target lock. Siyempre, magpapaalam muna para hindi panlisikan ang mata. Bawal magpaalam. Pero di naman, pwede po magbalat, no? Pwede po magbalat. Sige po. Aba, syala, ang ating Sharon yan. Siplak pa ang puhunan. Balutin mo ako ng maayos at walang nakatingin. Sinadya ko po talaga to. Maubusan ng dessert at kakanin. Ang masasabi ko, makapal ang mukha niya. Joke lang yun. Joke lang. Ganun talaga pag ang mga ng Kapampangan. Basta tandaan, fiesta, ganun. Hindi mo na kailangan magpaalam kasi open po sa lahat yun. Pumunta na tayo sa next. Uubra pa kaya ang kanyang fest? Target lock. Inilabas na ang mga sandata para magmukbang dito sa sala. Pwede po bang magkikain po? Kahit konting pagkain lang? Okay lang po. Happy Fiesta po na. Dito, ito buro. Sarap yan, buro. Yan. Siyempre guys, konti lang yung kakainin natin. Ang number 1 rule kapag makikikain kayo ng sa ibang bahay guys, dapat nyo iligpit yung pinagkainan nyo. Anti tumingin sa pinagkainan, hindi makakasyaron yan. Ayan. Grabe, ang sarap yung pagkain niya. Ito, lasang magbabalot ako na Nakikain po ako kay Madam Baby. Ang sarap ng pagkain na para kang bine-baby. Grabe. Nawindang si Madam Baby dahil sa lababo ay nag-excuse me. Hugasan ko na po ito. Maghihugas na po ako. Ito para makarami tayo ng pagkain sa ibang bahay, guys. Siyempre, dapat marunong tayong maghugas ng pinagkainan natin. No? Target lock. Sa ngala na masarap na pagmuya, pati sa birthday, nakibwisita. Ay, hello po. Happy Fiesta po. Ay, may happy birthday. Ay, birthday rin po. Ay, sige po. Okay lang po. Opo, kayo napasok na kayo. Nakisiksik pa nga sa mga bisita. Uy. Ay, happy birthday po. Happy Fiesta po. Sige. Sige po. Mga kalogs. Ang bait ng mga Dungka family dito, guys. Lechong manok. Okay, grabe. Ito naman, lechong baboy, no? Ito po, sipuyeg. Sige po, kuha po ako sipuyeg, ha? Yan. Okay. Okay lang po ba makaingin na saging nyo? Thank you po, ha? Happy birthday sa celebrant na si Riker James. Thank you kahit di namin alam ang iyong surname. Kapag may pinuntahan ako, halimbawa, may program sila, usually pag nag-i-start pa lang yung sa birthday party o kaya sa binyag, kapag wala pa yung mga bisita, halimbawa, hindi pa nagagalaw yung pagkain, pero pag may pinagkainan na, doon, okay tapos na yung program, doon ko sila napapasadahan. Pag medyo seryoso yung mga mukha, babalikan ko sila hanggang mga naka-smile na sila, baka gutom pa kasi. Yan. Pag busog na, siyempre masaya na yung mga yan. Sa handaan siya ay lumulusob. Sa kaldero ng iba ay nakikitaob. Kaya malakas ang kanyang loob. Dahil sa biyaya ay may pinapasukob. Happy Fiesta! Sa'yo to. Kahit na kumain ka na, para makakain ka mamaya ulit, ha? Wala po specific na person o family, random lang po. Basta't may makita po ako sa daanan ng mga rider, makikita po ako ng mga homeless, tapos yung mga katutubo po nating Aita dito sa Pampanga, yun po, inaabutan ko po sila. Alam ko kasi sa pakaramdam yung makakalibre ka ng pagkain, makakatipid ka ng pera, tsaka yung gutom, naranasan ko rin kasi yung pakiramdam ng nagutom ka. Ang #1 Pinoy hospitality, pagkain masarap na mahirap humindi. Kung sa blessings, ikaw ay sumobra, ishare mo na ang plato mo sa iba. Dahil kapag tayo ay busog, lumalabas ang pagiging kalog.
Meet Princess Scarletta, ang newest online inaanak ng everyone. Sino mag-aakala na sisikat ang banat sa simpleng birthday yan? Happy birthday to you! Samot-saring reaksyon ang binigay ng madla. Eksahirada nga naman kasi ang version ni Scarletta. Bukod sa kanyang birthday and viral video, panalo rin ang kanyang virtual caroling. Sample nga dyan, baby girl! Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your troubles will be out of sight. Yeah. Wow, panalo! Scarletta, bata mo ko! Simula noong siya'y maliit ay umaawit na si Scarletta. Gamit ang kanyang pandinig, ang hilig niya ay kumabisa ng piyesa. Nung bata pa po talaga ako, mahilig na po talaga ako sa mga kanta-kanta. Nung bata pa talaga ako nagsimula ng ganito. Yung pinakauna ko talaga is yung nung 1-year-old talaga ako is Ugoy ng Duyan po. Sana'y di magmaliw ang dati kung araw ng munti pang bata sa piling ni nanay. Grade 1 na siya sa kasalukuyan at kahit sa mga aralin ay kayang makipagsabayan. Talento at talino, isama mo pa ang ginintuan niyang puso. Ang pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Di naman lingid sa kaalaman ng karamihan na ang bibang si Scarletta ay may matagal nang iniindang karamdaman. Yung kaliwang mata ko talaga po yung mga condition talaga. Prematurity po ako at isang buwan po akong nakalagay sa incubator. Noon na yung time na yun na pina-check up namin siya. Kaso sabi nung doktor wala na daw chance kasi nga hindi daw nag-function yung mga nerves ng mata niya. Ipinanganak man sa dilim ay may liwanag namang gabay dahil nakaalalay ang kanyang tiyahing si Mamay. Nakikita ko nang tatanda ako na kasama ko si Scarlett. Hindi ko, kasi simula nung nakita ko siya, pinalangin ko kay Jesus na sana pag ito lalapit at ako ang hahanapin nito, akin na to, ako ang magiging mata niya. Sadyang siguro tinadhana or binigay sa akin ng Diyos sila. Tunay ngang di nakabatay sa pagluwal ang pagbibigay ng radikal na pagmamahal, katulad ni Mamay Ricky na ang sakripisyo ay natatangi. Lahat gagawin ko po para sa Kanya. Siya lang talaga ang buhay ko. Ngayon ay patuloy niyang pinag-iipunan ang operasyong kailangan ni Scarletta. Mahirap man makalikom ng sapat na pera ay di pa rin nauubos ang kanyang kumpiyansa. Ngayong malapit na ang Kapaskuhan ay may mumunting hiling si Scarletta. Sana po successful din po ang operation ko pa sa mata ngayong January. Hindi po, parang kagat lang ata yun ang langgam daw. Scarletta, pasasaan pa't maririnig ng buong mundo ang iyong himig. Inspirasyon ka sa lahat sa di nauupos mong pag-asa at pusong puno ng pag-ibig. Manalig lang po talaga tayong lahat sa Panginoon dahil siya po ang mahigit na makapangyarihan dito sa mundong ibabaw. Manalig po tayo sa Panginoon at laging malaging magdadasal. Sa musmos na edad ay pagtanggap, pasasalamat at walang hanggang pananampalataya ang iyong pinapairal at matutupad din ang iyong mga pangarap at hiling sa may kapal. And hug yourself a merry little Christmas now.
Sa natatanging kwentong pang-5, sisiguruhin naming masarap ito sa mata. Kaya kapit na at huwag magpaiwan dahil eto na po ang kwentong Top 1. Ay, sana maka-travels tayo around the world. Huwag ka na masad. Kasi I know a place, meron akong alam na place na pwede tayong mag-travel. Yeah, parang around the world. Gusto mo? Let's go. Let's go. Huwag na. Hello, Galax Travelers! Welcome to Ticket to the World! Hi! Hello, Balloons Travelers! Enjoy! Ito na yata yung magic door. Gusto mo ba i-open na natin? Let's go. In 3, 2, 1, go! Wow! Sa Dasmariñas, Cavite mo, masasight ang kakaibang airport na ito. Trip around the world ang eksena at may cutie girlalus pa sa waiting area. Sabi ko naman sa'yo, kapag may pinakilala ka sa akin, matatanggap ko naman yan eh. Pero wag naman yung hindi nagsasalita. Ano kaya to? No? Ano kaya tong lugar na to? Sige, let's explore. Let's go. 1, 2, 3, go! Oh! Yeah. Nagbago yung anyo mo ah. Aba! First stop ay ang kontinente ng Asya. Pasabog ang mga pa-costume. Parang eksena sa K-drama. A beautiful life. Oh, it's a beautiful life. Ang asin? Kochini Ryu o Lee Chunin? Opang-opa, di ba? Aminin. Konnichiwa! Ay, sarap-sarap! Dito mo mafe-feel ang Korean dining experience. Kakaibang feels ng Japan's Red Bridge. IG-worthy with a mamink-mink na sakura twist. Happy New Year, everyone! Ang jingay! Maganda yung costume natin. Pwede na nga tayong mangaroling. A 1, a 2, a 3. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, sa may bahay ang aming bati. Merry Christmas na malwalhati. Magiging ang iyong nagari. Araw-araw ay magiging Paskong lagi. Happy New Year! Namamasko po! Namamastos na. Wala pang New Year, tawad po. Nako, ang aga mamasko. Hala, sige, nga. Dahil sa Merlion, Singapore naman ang punta. Meron din mga klasikong laro mula sa bawat bansa sa Asia. At dahil dyan, may libreng mochi ang bawat turista. Ang saya, nakakapagod nga lang, no? Pero enjoy tayo. Nakapunta na tayo sa Singapore, Thailand, Malaysia, what else? Titanic. No, nag-travel ka Titanic, wala yun, sa Europe yun eh. Oh, baka ito yung Taj Mahal. Oh, 8th wonder of the world. So let's go. Wow! Africa! This is Africa! Woo!
Logalogs, welcome sa Africa! Kung saan may giraffe, camel, makukulay na dekorasyon at exciting na kultura. Makikita mo rin dito ang oh-so-famous na pyramid, zebras, mummy at African lapa. Narito din ang The Great Sphinx of Giza. Wow, may colorful salts pa. Super enjoy nga naman ang experience cause this is Africa! Australia! Oh no! Australia! Mapapa-honor ka talaga dahil nandito na tayo sa Australia. Bungad ang Sydney Harbour Bridge na nakakamangha at Sydney Opera House na kakaibang struktura. O diba? Bonggang-bongga! O siya, halika na sa ating next na destinasyon. Parang lumamig bigla. Sinong nagtodo ng aircon? Kailangan nating magpalit na siguro. Ginaw-ginaw dito. Let's go! 1, 2, 3! Wow! Antarctica! Lamig pa rin! Oo nga. Kaya pala, may pa-change outfitan dahil Antarctica na ang susunod na galaan. Dito sa Antarctica, Paskong Pasko ang pakiramdam. Bonding with penguins habang nasa igloo at snow na mala magical ho ho ho. I'm dreaming of a white Christmas. Ahoy! Oh, saan naman kaya napadpad ang dalawang makakang? Buongiorno! Deliciosa! Hey, nasa mga praile. Hello, galog! Welcome to Europe! What is this? Colosseum. Ano gawa nila sa Colosseum? They fight. Wow! Europe! Buongiorno, mga amigo! Bungad dito ang napakagandang Colosseum sa Rome. Stonehenge sa wheelchair. Wow! Lalaki ng mga bato! Ang sosyal, parang malapelikulang eksena. Bonjour! Bonjour. Bonjour! Bonjour. Bonjour. Hurry! Order tayo ng croissant. Croissant. Spaghetti. Spaghetti. Fritada. No. Menado. No. Croissant. Adobo. We are in Paris. Ano raw? Pansin ng Eiffel Tower na romantic ang feeling. Louvre, Pyramid, at Tower of Pisa na lining. O diba? Amazing. Hello? Text ba to? Ha? Mayroon ding painting area sa mga artsy at keychain making activity na sinubukan ni Curry. Oh, magic! O may sapi. Ba't nalutan ang kubyertos mga ting? Ready? 1, 2, 3, go! Oh! I like statue. Is that you? Is that me? Dahil nandito na tayo sa Las Vegas, mga mi. Welcome to Las Vegas! Pasabog! Next na destinasyon ay ang North at South America. Burger kayo sa akin dahil bungad ang kanilang famous cuisine.
makikita mo naman dito ang New York Statue of Liberty at iba pang famous statue katulad ng Mount Rushmore. Kakaibang experience tour. Talagang andi na, wait, there's more! Ang Ticket to the World ay nag-open noong November 25. Binuksan po siya para sa ating mga kababayan na hindi nakakapunta sa ibang bansa. Sa mga estudyante naman, parang binigyan ng buhay yung mga nakikita nila sa libro. Iniimbitahan ko po ang lahat ng mga viewers, lahat ng manonood na pumunta sa Ticket to the World para masaksihan po ninyo o mapuntahan ninyo mismo ang 7 kontinente na hindi kinakailangan ng passport. See you guys! Di nga naman kailangan mabutas ang bulsa para makagala. Di nga naman kailangan dumayo ng ilang libong milya para ma-experience ang ibang kultura. Para-paraan lang yan, Logalogs, kung paano makaka-tour with the family. Sulit na sulit nga naman ang gala kung di ka mamumulubi para sila'y mapangiti. At para sa next mong destinasyon, alam mo na ang gagawin, experience na libutin ang the whole wide world dahil Logalogs, deserve mo rin. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggal umay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pagaanin ang trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka Mark Logan po. At ito ang Top 5 Kwento. Pati na rin si nanay. Ano ang kwento mo? I-Mark Logan na yan. Sa kaman naroon. I-Mark Logan na yan. Sa katerbang kwentong kwela, hatid yan ng balita. 3 dekada na natin kasama. Sa mga kwentong merong weta at malulutong. Pamasa na diyan lahating mabubusong. Balitang napapanahon, tsaka pasok yan sa kahon. Mark Logan, hanggang lumay sa telebisyon. Ano ang kwento mo? I-Mark Logan na yan. Sa kaman naroon. I-Mark